Kabila Agis Bila-Bila. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras taka, alas 12:45. Isama na sa inyong tanghalian, kasama sa mainit na kanis sa inyong hapagkainan, ang mga naglalagablab na balita sa Express. Balita, mabilis, malinaw, walang kulang, walang labis. Express. Balita. Headline Express. Sa DXRS Express Balita ni na Radyo Manidol Jojo Ferrol o welcome diri sa ito na programa. Inin adlaw na Miyerkules na Pizza 22 sa buyan sa Abril, year 2026. Sa headline sa itong mga balita, karaguan sa LTO, tagapasabot kung uno, nasa bakuman, sunod-sunod na mga checkpoints o pagpandakupan ila tagimo sa mga nagunang dayan diri sa syudad. Samtang pagpahimutang ng seismic station dito na sa Claver, dakuan may tabang kung mulihok matupa ang Philippine Trench, sumaya pa ng DOST FIVOX. OIC, Regional Director ng Bureau of Fire Protection, hugot ang pagsuporta sa plano ng mga naglaing-laing local government units na dugangan ang tagpahimutang ng mga fire hydrants. People's Day 2026, tagtak na himo na isab silong adlaw dito na sa Barangay Rizal. Surigao Marathon, tagatakda isab himuon kung managsingabot na Mayo 31 na. Samtang Talents Showcase, tagatakda himuon na kumanhapon sa City Gymnasium agig pagsaulog sa Solo Parents Week. Balita Express. Sa Italia sa atong mga balita, kadakuan sa Land Transportation Office o LTO Surigao del Norte. Tagpasabot, kung uno ang ilang mga taghimo na sunod-sunod na mga law enforcement o matupa pagpahimutang ng LTO checkpoint sa mga nagkalaing-laing dayan diri sa syudad. Ini partikular na sa pipila ka mga reaksyon ng publiko na kung uno na nakasinati ng krisis sa pagkuman sa petrolyo, ang nasigisab ang pagpandakop na taghimo sa LTO. Tapik sa nahimong pagpasabot ni Jojo Paronia, ang Assistant Deputy Officer ng LTO Surigao del Norte. DXRS. Actually, una, no, sa before kumuis ko tayo about sa law enforcement activity, actually, namo yung mga panawagan, in fact, Maradaw na buntag sa tinutupik ng maminaw sa DXRS. But actually, una lang, sa before kumuis ko tayo about sa law enforcement activity, actually, namo yung mga panawagan, sila sa mga opisyal sa pero, dahil mga sa natin natin sa crisis na situation. But ano na lang, samo lang, sure lang din mo, hindi pa kita ako na-compromise ang road safety. So that's why, kining mga walay lisensya na nag-drive na in town, pastilan. una, Ikaduha, kining mga sakyanan nga expired na registration or walay i-ensure lang din mo na during sa inspection or record activity, the same sa walay lisensya nga walay katungod mo gamit sa atong pampubliko nga mga karsada. Nandan ni katulong ang focus kining sa helmet. ining mga sakyanan nga expired lang ang registration or walay registro, igamit yapon sa kalsada which is correct ang sila katungod na mo gamit. The same sa walay lisensya nga walay katungod mo gamit sa atong pampubliko nga mga kalsada. Nandan ni katulong ang focus kining sa helmet. Kay Safety hapon siya standard no, kining standard nga helmet kay mga headlights. in connection yapon sa road safety. Nga ikaw pat kini sa pitik mo lang kini na operation bitaw ninyo ninyo ganina nga sa gabi. Kini pitik mo lang. Road safety nga po siya nga program wali nakafocus siya sa kini atong mga headlights, mga brake lights na wala hindi magud ka visible sa uban nga mga motorista which is actually delikado sa hindi kaluwas nga na. So in short, akong summarize, no, ang focus lang sa atong enforcement Ang natabik sa nahimong pagpasabot ng Deputy Officer ng LTO Surigao del Norte na si Jojo Parunia. Balita Express. Samtang sa dugang pa ng mga balita, kadaguan sa DOST FIVOX tagapadayag na kung may mulihok
sa habig ng Philippine Trench ang dako an mahitabang sa tagpahimutang na ika-128 na seismic station din na sa Barangay Hayangabon, Clavera. Ini partikular na sa pagpadayag ni Dr. Wenchel Ayan Sibilia, ang Chief ng Seismology Division ng DOST PHIVOX, kung uno ka-importante ang matabang na namo na seismic station. Yan ay yung information, yung bilis po ng pagbibigay po namin ng informasyon tungkol po sa earthquake. O kung sakali man po magkakaroon ng tsunami, magagamit po kagad namin yan. Kasi nga po, ang posible pong mag-generate po o mag-cause po sa inyo ng tsunami dito sa bayan po ng Claver, yung paggalaw po ng Philippine Trench. Ngayon pong may malapit na po tayong istasyon dyan, so mauna pong darating yung signal o mare-record ng istasyon nito at hopefully po mapaprocess kagad natin ng mabilis yung mga data. Pangalawa po, yun nga po, yung mga data na makakollect natin, magagamit natin yan. Hindi lamang po actually sa ngayon, no po, yung mga gagamit natin yan, kunyari po gagawa po tayo ng mga tinatawag nating earthquake and tsunami hazard assessment. Ibig ko pong sabihin, kung sa ating mga pagpaplano, like yung mga CLUPs, land use, engineering, pwede po niyo pong gamitin yung mga data dyan. Ano tabi ka sa mong pagpadayag ni Dr. Wenchel Ayan Sibilia, ang Chief ng Seismology Division ng DOST PHIVOX. Balita. Sa papadadyan pa sa dugang pa ng mga balita, OIC Regional Director ng Bureau of Fire Protection na Senior Superintendent Jerome Riano hugot-an na tagparayag na suporta kalabot na sa plano ng lokal na gobyerno sa Surigao City ug iban pa ng mga lungsod na magdugang ng mga fire hydrants. Ini partikular na sa iya pagtudlo na kung daghan ang fire hydrants an mas dali para na sa pagresponde ng mga bumbero kung jaoy dako na insidente sa sunog. Barangay partikular dito sa Surigao, yung kakulangan ng fire hydrant, So, isa sa terminal problem, hindi lamang ng PFP Cagayan, kahit other region. So, ang best things lang namin na magagawa dyan about this lack of fire hydrant or lack of source of water supply. So, ayun nga po, as part of operation, dapat itataas mo yung alarm. Dahil nakabase lang po kami, hindi lang sa volume ng dami ng fire truck, kundi sa volume na po. O halimbawa, assessment po ay pang-false alarm. Dahil wala kang source of water, itaas po siya ng third alarm. Including na, kung normal situation, pwede siya ng 2 fire truck, pero i-assess mo siya. Dahil kulang ka ng source of water, i-assess mo siya ng kailangan mong truck. Dapat ganun po yung pag-assess. Kaya po, ngayon, dito sa command natin, every month, nagkakaroon po kami sa operation ng mga workshop. Yung workshop about sa, yung katulad ng mga workshop about sa fire operation. Even na, alam na natin, but yun nga po yung situation. Yung kakulangan minsan na fire hydrant. Kung halimbawa naman, kung malayo, kung paano imimit yung 7 response time. So, yun po ang paunang natin na taasan ang pagtatap ng alarm para po makarating. Kasi wala naman po tayong kapasidad o limited ang capacity natin na magtayo ng hydrant. Kundi ang atin lang po ay makapag-ugnayan, collaboration sa local government na sabihin natin na ito ang kailangan ng munisipyo o siyudad at makapag-coordination sa water district. So hanggang lang po tayo, pero about sa construction sa hydrant, wala po talaga tayong capacity. Kundi gagawa tayo ng system. Kundi nga po, pataasin ang alarma. Hindi naman po kung mataas ang alarma, ay malaki na po ang sunog. Kundi, kaya ang itinaas ang alarma kasi kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng additional personnel, at kailangan mo ng barko. Antabik sa nahimong pagparehag ng OIC Regional Director ng Bureau of Fire Protection na Caraga na si Senior Superintendent Jerome Riano. Samtang sa lain pa ng mga balita, People's Day 2026 tagtak na himuna isab silong adlaw dito na sa Barangay Rizal. Na malibre na serbisyo gikan na sa mga nagkalaing-laing departamento sa gobyerno syudad. Dadon dito sa muna barangay lakip na isab aniban pa na mga serbisyo sa mga nasyonal na ahensya o pribadong organisasyon. Sa nahibaw-an ang venue para na sa amo na People's Day 2026 anhimon sa Barangay Rizal Elementary School sa likod na bahay ng Barangay Hall.
pinagi na sa pagpaningusog na programa, pinagi na ni Mayor Paul Dumlao na kundi tumong na madayan serbisyo kadto na sa mga naglaing-laing barangay. Lakip na isab ang pagtabang niini nila ni Vice Mayor Alfonso Casura o iba ng mga sakop ng sangguniang panglungsod. Balita. Hugot na ang pagpangandam ng mga naglangkob ng lokal na gobyerno ng Surigao City, lakip na isab ng Surigao Ultra Runners para na sa umaabot o gatinuig na pagpahigayon ng Surigao Marathon. Sa naibawaan na initagtak na himuon kung nagsingabot na Mayo 31, na kundiin na ini para na sa mga interesado na mga pila sa Surigao Marathon para na sa 5K, 10K, 21K o 42K categories. Tagatudlo na nagpadadyon sa pakuman ang rehistrasyon na ugmulungtad pa ini hangtod na sa Mayo 9 sa mga interesado na mo apil sa Muna Marathon. Tagatudlo na ang mga buot na magparehistro og mo apil anjoy latagimo na on-site na kundiin na dinha na sa may Surigao City Hall lobby gikan na 1:00 sa hapon hangtod na 5:00 sa hapon sa mga adlaw na Lunes hangtod na Biyernes. Samtang may didto isab sa may Provincial Grandstand na magsugod 4:00 sa hapon hangtod na 7:00 sa gabi. Samtang sumayapan ng Surigao Ultra Runners pinagi na sa mga opisyalis niini og sa pagpaningusog ng race director na si Christopher Po, lagip isaban mga kaibanan na sila ni Farrell Ipes ug Oliver Espinosa, anuhimo na sa pakuman og mga koordinasyon na agig preparasyon sa mo na dako na Surigao Marathon. Balita. Samtang sa dugang pa ng mga balita, Talents Showcase. Tagtak na himuon ko manahapon, dinha na sa City Gymnasium na kundin agig pagsaulog sa Solo Parents Week. Sa nibawaan na ini ang napinaagi na sa paningusog isab na mga kadagkuhan ng City Social Welfare and Development Office o CSWD. Layip na isab ang mga naglangkob ng Solo Parents Organization o ang lokal na gobyerno ng syudad. Sa naibawaan na ini ang kabahin sa mga naglaing-laing aktibidad na taghimo isab para na sa muna selebrasyon sa Solo Parents Week 2026. Ini pinaagi na isab sa ilatema na hindi ka nag-iisa sa iyong pag-iisa, yakap at kalinga para sa solo parents. Balita. Bueno, amo to naglangkob sa DXRS Express Balita inin adlaw na Miyerkules na, pizza 22 sa buyan sa Abril, year 2026. Sa ngayon, sa itong mga kaibanan diri sa control, sila ni J.O. Bataan, lagip na isa, panato na mga on-the-job trainees, gikan na sa BSIT, NEMCO, nataglang ko ba nila ni Zap Pilan o June R. Piliada? Job ay ako nakalimtan. Si Bry, Jam ba? Si Bry Cabresa. Jam ba dya? Likod-likod naman si Bry Cabreza. Inaisaba ni na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, mulang sa tanan, maradyo na pagpaniud to. Balita. Balita. RMN. Oras attack, eksakto, 1:00. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators,